Okay, ang topic natin ngayon, bakit walang subject ng money sa school? Okay, punta tayo muna sa history, ba't nagkaganon? Meron akong libro, ito yung Conspiracy of the Rich, Robert Kiyosaki. Sabi rito sa page 15, noong 1903 daw, in 1903, John D. Rockefeller created the General Education Board. So, si Rockefeller pala, si John D. Rockefeller ang gumawa nagtayo na itong General Education. Yan. So, pupuntahan ngayon natin, kasi mahaba to kung ibabasahin natin ng ano to, kakapusin tayo sa oras, palagay ko. Pupuntahan ko sa page 201, ito pa rin libro na to. Yan, sabi yan ganon. So, noong 1903, sabi dito, in 1903, when I believe the conspirators took over our school system, they took away the language of money and replaced it with the language of school teachers. Words such as algebra and calculus, words rarely used in the real world. The main reason 90% of population struggle financially is because they were never taught the language of money. Ayun, ang sabi rito, noong 1903 daw, naniniwala yung mga magkakasabwat, mga conspirator, pinakailaman nila yung school system natin. Yung ginawa nila, inalis nila yung language ng money, tapos pinalitan ng mga language ng school teacher, tulad halimbawa ng mga words daw na katulad halimbawa ng algebra at calculus. Bihira naman daw gamitin to sa real world. Actually, hindi nga masyadong pag-graduate mo sa eskwela, hindi naman masyadong ginagamit yung mga words na yan Ang sabi rito, the main reason 90% of the population struggle financially is because they were never taught the language of money. Yan, isa yan sa dahilan. Kasi yung mga siguro, kung gusto nila, sila lang makaalam, silang mga... Kasi si John D. Rockefeller, yan ang pinakamayaman tao sa buong mundo ng mga panahon ngayon Ang kapareho ngayon yan, kung sa panahon natin yun, si Jeff Bezos yan, yung may-ari ng Amazon.com. Yan ang pinakamayaman tao ngayon Pangalawa si Bill Gates. So nung panahon na yan, si Rockefeller, tsaka yung mga kasama nila, siguro gusto nila, sila lang makaalam, pinaalis nila yan, ayaw nilang ituro yan, meron na, pinaalis nila. Sabi dito sa libro na to. Dahil nga wala yung subject ng money sa school, ano ngayon ang nangyayari, kalimitan? So dito pa rin sa libro na to, sa Conspiracy of the Rich, page 14. Ayan, ang sabi dito, most people leave the school not knowing even the basic differences between a stock and a bond, between debt and equity. You know why preferred stocks are labeled preferred and why mutual funds are mutual. Or the difference between a mutual fund, hedge fund, exchange traded fund, and a fund of funds. Many people think debt is bad. Yet, debt can make you rich. Debt can increase your return on investment. But only if you know what you are doing. Only if you know the difference between capital gains and cash flow, in which is less risky. Most people blindly accept the idea of going to school to get a good job and never know why employees pay higher tax rates than the entrepreneur who owns the business. Many people are in trouble today because they believe their home was an asset when it was really a liability. These are basic and simple financial concepts, yet for some reason our schools conveniently omit a subject required for a successful life, the subject of money. Yun, nakita nyo. Kaya ngayon, mga nangyayari ngayon, nag-graduate yung mga tao, hindi alam kahit yung basic na pagkakaiba lang daw, nung stock tsaka yung bond, yung debt tsaka yung equity, konti lang daw ang nakakaalam ng bakit yung preferred stocks, na-label daw na preferred, bakit daw yung mutual funds ay mutual, o yung mga pagkakaiba daw ng mga hedge fund, exchange traded fund, and fund of funds. Yan, many people, naniniwala sila na masama ang utang.
Eh yung utang pala, pwede kang payamanin yan eh. Basta alam mo lang daw yung gagawin mo. Sabi gano'n. Kalimitan, tinatanggap natin yung mga payo sa atin nung maliliit pa tayo na basta pumasok ka sa eskwela, pag graduate mo, eh makahanap ka ng magandang trabaho. Tapos pagka sumasahod ka na, hindi mo alam kung bakit yung entrepreneur na may-ari ng negosyo, mas konti ang binabayarang tax kaysa sa iyo, sa employee na nagtatrabaho doon sa negosyo nung entrepreneur. Ay, ganun. Ayan, konti lang nakakaalam nung capital gains, tsaka yung pagkakaiba ng capital gains daw, tsaka yung cash flow. At many people are in trouble today because they believe their home was an asset when it was really a liability. Ayun, kasi hindi rin alam kung ano yung pagkakaiba ng asset at liability. Bayaan nyo sa ibang pagkakataon, tatalakayin natin yung pagkakaiba ng asset and liability. Focus lang tayo doon para matakil natin ng maigi, matalakay natin ng maigi, mahimay-himay natin in details, no? Oh, yan. So kung ano yung gusto ako, ang alam ko dito sa kahit yung basic na pagkakaiba ng stocks tsaka yung bond eh, yan kasing stocks, ano yan eh, ang investment niya parang sugal eh. Yan ang parang pagkakaalam ko dyan eh. Babataas yan eh. Hindi katulad ng bonds, fixed ang interest. Ngayon, ang sabi raw dito, yung pagkakaiba din daw ng debt and equity. Ang pagkakaalam ko naman dito, lalo na sa mga termino ng mga accountant, yung debt, ano yan eh, liability yan eh. Tapos itong equity na to, down payment to. Kunwari, let's say, nag-loan ka ng bahay, 1 million. Ang down payment mo, 20%, ang kalimitan, 20% down payment, is 200,000 kung 1 million, no? Yung 200,000 na yun, equity, down payment. Yun ang equity. Ngayon, yung debt, yun yung 800,000 na natitira, ang tawag doon, liability. Iniba lang eh, ginawa lang debt tsaka equity. Kaya nga, pagka hindi mo kabisado, medyo hindi ka makaka-relate dito kung ano yung pagkakaiba ng debt and equity. Eh ngayon daw, ano naman daw po itong preferred stocks? Bakit daw na-label na preferred? Kasi ang pagkakaintindi ko dito sa preferred stocks, ano to eh, yung fixed ang ano nito, interest eh, hindi to katulad ng mga common stocks. Nakalimitang maano natin yung mga common stocks na babataas ang presyo. Ito hindi, fixed ang dividend nitong preferred stocks. Nabasa ko yan dito sa dito sa libro na Investing 101. Nakalagay lahat yan dyan kung ano-ano yung mga preferred stocks na yan, yung mga mutual fund, yan, exchange traded fund. Pagkakaalam mo dyan sa exchange traded fund, ETF, mga ano yan mga funds yan na i-invest nila yan sa mga commodity tulad halimbawa ng gold or real estate. Yun ang parang nabasa ko dito sa ano na to eh. So dito hindi naman kailangan malaman mo yung kabuuan nito. Ang sabi kasi dito, most people leave the school not knowing even the basic differences between a stock and a bond. So ibig kahit yung mga basic lang, hindi naman kailangan matutunan natin yung mga kabuuan nito, yung halos yung ano nito. Kahit man lang yung basic. Oh, ang sabi rito din, yung marami raw sa atin, ang iniisip nila yung masama ang utang. Eh masama lang naman yung utang pagka bad debt talaga yun eh. Pag mga utang na umutang ka halimbawa, bumili ka ng mga liability. Pero pagka ikaw, alam mo paano gamitin yan, eh napapabilis din pala yung return on investment mo yung ROI na tinatawag. Napapabilis yan ng utang eh. Pero may kondisyon ha. Basta alam mo daw kung ano yung gagawin mo. Kaya nga kung hindi mo alam ang gagawin mo sa pag-utang, eh maigi nga wag na dahil delikado ang pag-utang eh. Pag di mo kabisado, delikado yan. Marami na akong kilala mga nalubog daw dyan eh. Sabi rito, yun nga. At ang sabi pa rito, only a few know the difference between capital gains and cash flow and which is less risky. O ano ba yung pagkakaiba ng capital gains at yung cash flow? For example, capital gains. Kunwari, sa stocks, nabili mo ng 10 pesos yung isang share.
sabihin natin, after mga isang taon, binenta mo. Naging 16. O, di meron kang 6 pesos na, yung 6 pesos na yon capital gain yon. Ngayon, sa real estate naman, ang tawag naman dito is yung mga nagpi-flip ng house. Yung mga nagpi-flip ng house, tawag doon flip. Hindi ko alam kung bakit tinawag ng flip yun eh. Kasi sa amin, sa Baclaran ng araw, maliit ako, pag sinabing flip, parang may tama eh. Pag ito daw mga nagpi-flip ng house to. Ibig sabihin, ito yung mga bumibili ng bahay, bebenta, parang nagbabuy and sell sila ng bahay. Kunwari, yung bahay, nabili ng 3 million. O, bisan, okay, pumapayag na sila, may benta yan ng 3.5 million, 404 million. Basta meron silang kita, o, sabihin natin, 3 million. O, naibenta niya ng 4 million. So meron siyang 1 million, yung capital gain yun, yung appreciation yung capital gain yun. Yun. Tapos yung kung cash flow naman, ang example naman yan, yung bumibili ng bahay, pinare-rent niya lang, hindi niya binibenta na nag-aano siya dun sa rent. Kunwari, bumili siya halimbawa ng bahay, pinare-rentahan niya, 10,000 monthly. O, tuloy-tuloy yun, tuloy-tuloy yung monthly, hindi niya binibenta. Tuloy-tuloy lang, gusto niya yung parang kubra lang siya ng kubra ng upa monthly. Hindi niya kailangang ibenta yung bahay for buy and sell. Kaya ngayon, kung ano daw ang mas less ang risk rito, eh kung sa akin, ako ang tatanungin, mas less risky ang cash flow. Kasi lalo ngayon, sa panahon ngayon, may crisis. Mahirap magbenta nito, bagsak ngayon eh, bagsak ang real estate. Yung 6 million ngayon o 6.5 billion nung mga nakaraang November lang, December, gano'n ang bentahan. Pero pagpasok na itong pandemic na to, bumagsak eh. 4 million na lang daw eh, sabi nung yung kasalukuyang katulad yung property na alam ko na malapit dito sa maganda location nito. Ngayon mababa eh. Yun, plus may nakausap din ako na nag-i-invest sila sa capital gain, yung nagbabuy and sell ng condo. Ngayon, hindi nila mabenta, nahirapan, ilang taon na daw, 4 na taon na, nagagastusan sila dun sa mga monthly dues, sa property tax, sa mga liability, yung mga maintenance, so gagastusan sila ron. Kung upa yan, katulad sa iba, paupa lang sila, at meron silang monthly income na inaasahan, tuloy-tuloy yun. Ang tawag doon, infinite. Pwede mo nang ipamana sa mga anak mo yon. Tapos at ang sabi rito, nung bandang uli, ayan, many people are in trouble today because they believe their home was an asset when it was really a liability. Ayun, naniniwala sila, yung bahay nila, asset. Talaga namang liability. Ang example nito, kunwari, ang kapangangatwiran nila dyan, okay na daw kasi, tapos na daw ang mortgage, bayad na daw ang nabayaran nila sa bangko na, okay na yung loan. Hawak na nila yung titulo, hawak na nila yung papel, wala nang utang sa bangko. Yun ang inaano nila, nagagamit na nila yung property, nagagamit na yung lupa, nagagamit na yung struktura. Kaya yun, naniniwala sila, yung bahay nila asset. Talaga namang liability. May ipipilit nila yun, kaya minsan nagkakaroon ng pagtatalo dyan. Kaya sa ibang pagkakataon, tatalakayin natin yan kasi limited ang time natin eh. So dahil nga wala yung subject ng money sa school, so ano ang nangyari ngayon? Ano ang kalimitang nangyayari ngayon? Sige, babasahin natin yung unang libro ni Mr. Kiyosaki. Ayan, yung libro niya na Rich Dad Poor Dad. Ang sabi dito, one of the reasons the rich get richer, the poor get poorer, and the middle class struggles in debt is that the subject of money is taught at home, not in school. Most of us learn about money from our parents. So what can poor parents tell their child about money? They simply say, stay in school and study hard. The child may graduate with excellent grade, but with a poor person's financial programming mindset. Sadly, money is not taught in schools. Schools focus on scholastics and professional skills, but not on financial skills. Ayan. Yan, isa daw yan sa mga dahilan kung bakit yung mayaman, lalong yung mayaman, yung mahirap, lalong naghihirap, yung middle class, nagkakaproblema. Kasi nga yung subject ng money, sa bahay daw tinuturo, hindi sa eskwela. Kalimitan sa atin, natuto ng pananalapi sa ating mga magulang.
So, ang sabi doon, ano nga naman ang sasabihin ng mahirap na magulang sa mga anak niya? Sasabihin nga nung magulang, mag-aaral kang maigi. Ngayon, yung bata, gagraduate, maganda ang grade, excellent. May mahusay yung grade niya, maganda. Kaya lang mababa yung yung financial programming mindset niya na naitatak sa kanya nung maliit siya. Yun ang mahalaga kasi nandun ang foundation eh. Kaya nga sabi doon, yung the rich get richer, kasi nga yung mga bata na nasa mga mayayamang pamilya, nakakarinig na sila ng mga words ng mga finance. Kumbaga, naririnig, kunwari, yung mga anak halimbawa ng mga negosyanteng, malalaking negosyante dyan, aware na sila, maliit pa lang, naririnig na nila sa mga usapan ng magulang nila, yung mga tungkol sa mga business, mga ganon. Kaya lalong yung mayaman, kumbaga meron na silang foundation, meron na silang tinatawag doon na, kumbaga sa titulo, may tinatawag yan na blueprint, meron na silang money blueprint. Money blueprint, oo. Sadly, yung school daw, focus siya sa sa professional skills hindi sa financial skills. Oo, focus siya doon sa scholastics, saka professional skills, but not on financial skills, ang sabi dito sa libro na to ni Robert Kiyosaki. Ngayon, pagdating sa page 75, iba tong page, librong ginagamit ko The Rich Dad Poor Dad kasi ito yung parang makapal. Minsan ito yung parang pocketbook Pag yung parang pocketbook ang kopya mo ng Rich Dad Poor Dad, iba ang page nun, iba, hindi ka parehas dito. Kung ganito libro mo, pareho tayo. Yan, sa page 75, ang sabi rito, because students leave school without financial skills, millions of educated people pursue their profession successfully but later find themselves struggling financially. They work harder but don't get ahead. What is missing from their education is not how to make money, but how to manage money. Yun. Yun. Yung ngayon, dahil nga wala yung hindi sila turuan ng gano'n. Gagraduate ngayon yung bata. Ayun, because student, gagraduate is estudyante, because students leave school without financial skills. Yan, maraming millions of educated people pursue their profession successfully but later find themselves struggling financially. So, ayan, mga nag-earn ng mga mahuhusay ng mga grade yan sa school. Tapos, nung tapos na nila sa eskwela, graduate na sila, mga nagtatrabaho na. Mga professionally successful, mga napopromote, mga ang gaganda ng nila napopromote. Pero gipit sa financial, bakit ganoon? Kasi nga mga hindi financially literate, academically, professionally successful, pero pagdating sa financial, may problema sila. Kaya nga sabi rito, what is missing from their education? Ayun, may kulang doon sa education nila, may nawala, missing. Ayan, yan ang ngayon yan. Ngayon, pupunta naman tayo dun sa ating second question para maano natin. Paano ba pag wala ang financial education? Ito ang magandang tanong Kasi bago tayo pumunta siguro sa financial education, yung tunay na financial education kasi maraming financial education na kung saan natin maririnig. Lalo ngayon, information age, kahit sino pwedeng magsalita. Paano bago tayo pumunta sa financial education, maganda ito muna ang topic natin. Paano pag wala ang financial education? Tingnan natin kung anong mangyayari sa tao pagka wala ang financial education sa kanya. Meron kasi tao ayaw ng financial education Karanasan ko yan Meron akong mga nakakausap, mga academic, mga nagtuturo ng mga academic, mga academic tsaka professional education, parang yun lang gusto lang nila pero pag financial education na ang minsan i-share ko sa kanila, ayaw, parang walang interest. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga ganyan tao pagka ayaw ng financial education. Pero kasi ganyan talaga ayaw Dito sa libro na Why the Rich Are Getting Richer, si Robert Kiyosaki rin ang author nito. Sa page 105, ang sabi rito, Poor Dad,
Why do I need financial education? I have a great education, I have a great job, I have a house, money in the bank, and a government retirement. So kay Poor Dad pala, lumalabas sa pananaw niya o sa pangangatwiran niya, hindi mahalaga financial education sa kanya. Bakit daw? Kasi meron daw siyang mahusay na edukasyon. Meron daw siyang magandang trabaho, mahusay daw trabaho niya, meron daw siyang bahay, meron daw siyang pera sa bangko. Tapos sagot pa ng yung retirement niya, sagot pa ng government, meron pa siyang, maaring may pension pa siya siguro pagka stop na siya. So sa kanya, hindi mahalaga financial education. O ano naman ang sabi ni Rich Dad? O sabi ni Rich Dad, if you argue with an idiot, there are two idiots. Ayun. So sa madalit sabi, pagka pala kay Rich Dad, yung pag ganyang pangatwiran pala ng mga gago yan eh. Gago, ano ba yung gago? Pag tinignan mo yan sa dictionary, halimbawa sa Urban Dictionary, ang meaning ng gago, ang meaning niyan is, ang nakalagay ito, natatandaan ko gago, lalaking mahina ang ulo. Gaga, kung babae, yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yung pangatwiran na ganyan, pagdating kay Rich Dad, pangangatwiran ng gago yan. So hindi na siya nakipagtalo kasi nga, kung sabi niya, kapag nakipag-argumento ka sa gago, dalawa na kayong gago. Hindi siya gago eh. Kaya hindi na siya nakipag-argumento doon sa gago. Di ba? Dahil ayaw niya ng financial education, tingnan natin kung ano yung nangyari sa kanya. Ayaw ng financial education eh. Tingnan natin. Ikaw, are you financially illiterate? Ikaw, kung nakakapakinig ka ng video, ano yung sarili mo, assess mo, ikaw ba financially literate ka ba o financially illiterate? Sige, tingnan natin yung kwento Ang sabi rito, my poor dad was a highly educated man. He was class valedictorian, graduated from college in 2 years and went on to study at Stanford, the University of Chicago and Northwestern University, ultimately earning his PhD. Sa page 119 ng Why the Rich Are Getting Richer. Hindi ko nabanggit kanina Okay, unfortunately, he was not financially literate. He did not know the difference between assets and liabilities because he did not speak the language of money. His financial illiteracy required him to work harder, although he never got ahead financially. Every year, he received a pay raise, but his expenses also increased. He did his best to manage his money, but money seemed to slip through his fingers. Although he was a highly educated, honest, hardworking family man with 4 kids and a pillar of the community, he died a poor man. Namatay siyang mahirap. Itong taong to, nag-earn to ng ayan, ang sabi rito sa bandang unahan, si Poor Dad daw, highly educated man. Tapos valedictorian pa. Tapos ng college, nag-aral siya dun sa Stanford, sa University of Chicago, tsaka sa Northwestern University. Meron siyang PhD degree. So mataas ang pinag-aralan talaga nito. Kumbaga, ang alam ko dito sa PhD, doctorate to eh. Ito rin yung mga tinatawag na doktor na, pero hindi ito yung katulad ng isa na nagagamot. Kasi doktor din tawag dito eh. Doktor din tawag dyan eh, mga PhD degree. Mataas ang nito sa masteral kasi ang alam ko, masteral eh. After nun, PhD, doctorate na PhD, gano'n. Yan. So, ganito si Poor Dad. Kasi sabi rito, unfortunately, he was not financially literate. Siya, academically, professionally, literate, pero hindi siya financially literate. Hindi siya financially literate. He did not know the difference between assets and liabilities. Ayan, mag-post tayo sa asset and liability. Tatalakayin natin yan. Hindi ngayon. Kasi mahaba yan pag tinalakay natin hindi niya alam kung ano yung pagkakaiba ng asset and liability. Because he did not speak the language of money. So dahil hindi niya alam yung pagkakaiba ng asset and liability, his financial illiteracy required him to work harder. Ibig sabihin, trabaho, ayod ng ayod. Yun ang nagtulak sa kanya para magtrabaho maigi. Kaya pag hindi mo kabisado yung asset and liability, mabigat yan
Pag hindi mo alam, trabaho ng trabaho, although he never got ahead financially, hindi naman siya yung parang, sabi dyan parang trabaho ng trabaho, hindi naman daw umaasenso. Every year, he receive a pay raise. O taon-taon pala, nakakatanggap siya ng pagtaas ng sahod. Ayan, sabi rito, siguro napopromote. Okay. But his expenses also increase. Ayun. Tumataas yung sahod, tumataas din yung mga gastusin, expenses. Bakit ganun? Kasi nga hindi alam yung pagkakaiba ng asset and liability. Hindi niya makontrol yung labas ng pera. Kaya yung asset and liability, mahalagang malaman yan kasi may matinding impact yan sa buhay ng natin pag hindi mo kabisado yan. Kaya yun, tumataas yung sweldo, baliwala rin kasi tumataas din yung gastos. He did his best to manage his money, but money seems to slip through his fingers. Yun. Ginawa daw niya lahat para may saayos yung kanyang pananalapi. Kaya lang yung pera parang dumadaan lang sa kamay niya. Pag-withdraw sa ATM, baka mga ilang araw lang ubos na. Yan. Although he was a highly bagaman, siya ay mataas ang pinag-aralan, masipag na padre di pamilya na may 4 na anak, and a pillar of the community. Ibig sabihin yung pillar kasi saligan yan kumbaga ng komunidad. So parang ito hindi may pakinabang to sa lipunan, sa community may pakinabang to. Ayun, namatay siya mahirap. He died a poor man. Yun ang sabi rito sa libro na to. Bakit nagkaganon? Kasi nga mangmang sa pananalapi Professionally successful, academically successful, literate, pero financially illiterate. Kaya nga mahalaga ang financial education kasi pag academically tsaka professional parang weak.